Guys, alam ko meron kayong mga SPay later dyan. And for sure, napag-isipan nyo na rin minsan na pwede ko bang ma-convert tong SPay later na to na maging cash. And then previously, meron tayong mga workaround available dyan over the internet. Paano natin magagamit itong SPay later na to na maging cash? However, hindi kasi siya official way. Tipong pag nakita ni Shopee na may ganyang workaround, tatry nyo yung etc. etc. Now, niluluto si Shopee na pwede na yatang gamitin ng SPay later na maging cash officially sa loob ni Shopee? Pwede na daw ba? Eh, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so disclaimer lang po muna. Ito po ay hindi base sa experience ko. Nakita ko lang po itong mga posts na to over the internet. I'm not sure how legit it is, but based from feedback ng mga nagkaroon na neto, legit naman po siya. Okay, ano ba to? Ano ba to? Paano ba natin mako-convert yung SPay later natin? Sa taas-taas ng SPay later ko. Paano mo makuha yan as cash? Well, may tinatawag silang cash advance via S-Loan. Anong connect? Anong connect nito? Ba't may S-Loan? Well, yun lang yung pangalan. Cash advance via S-Loan. Pero ang ginagamit dito ay yung credit limit mo with SPay later. Hindi po lahat meron nito, as in hindi pa po ito talaga naro-roll out. More on gradually, nagbibigay sila ng access sa mga taong napipili nila to test this out. Ito po, papakita ko po sa inyo yung post ng cash advance. Ayan, kung makikita nyo po yan, cash advance via S-Loan. Pero sa loob po ito ng SPay later. Ayan o, ang post po dito, may cash advance pala sa SPay later na convert into cash, hindi na need ng mga Emerald Jarn. Kala ko S-Loan yan. SPay later pala yan. Ito naman po yung post Tiba Community. Di ko talaga gets ito. Decline ako palagi sa S-Loan. Tapos may pa-cash advance na naman feature si Shopee. So kung titingnan nyo po, itong SPay later po talaga siya. So cash advance siya. Siguro doon po niya ipapadaan via S-Loan. Pero ang mababawas po, credit line nyo dito ay using your SPay later credit line. Kung balak po ni Shopee or ni Money na gawin ito later on, malamang sa malamang mawawalan na po ng pagkakakitaan itong mga traders natin. Dahil, officially within the app, pwede nang ma-convert into cash itong SPay later. So, Kamusta naman po ang interest? well, yun nga lang. Based from the comments ng mga meron na neto is that medyo mataas po ang interest. Sample na lang po na nag-post neto, nagbigay po siya ng screenshot ng kanyang withdrawal. So, 1,250 lang yung available po. Sabi po dito, 271.11. And then, 6 monthly payment. So, kung kakalculate po natin to, 271.11 times 6, it would give us 1,626.66. I-minus po natin yung principal niya, 1,250. Lumalabas po na 376.66 po ang interest. And then, meron pa po siyang one-time processing fee na 125. However, ibabawas na po ito sa loan proceeds nyo. So, kung idadagdag po natin yan, plus 125, ito po yung total cost of loan para makahiram ka ng 1,250. I-divide po natin yan by 1,250. Nasa 40.13% po ang interest and admin fee. So, kung kukunin po natin yung per annum, i-multiply lang po natin ito by 2, nasa 80% po ang APR niya. 80% per annum. And kung kukunin naman po natin ang monthly niya, i-divide lang po natin yan by 12. Yan, nasa 6.68 or 6.69% po ang monthly effective interest rate po niya. So, kung titingnan po natin, sa tingin ko mas doble, mas malaki po ang interest na to versus sa S-Loan and versus sa SPay later mismo kung gagamitin mo. Kasi try po natin mag-sample ng interest ng SPay later. Let's say, ito, SPay later. Kunin po natin yung 6 months. Sabi dito, 375.23. 375.23 times 6 months, 2,251 po ang total repayment ko po. Ang principal ko po dito is 1,820. So, minus 1,820, 431.38 po yung interest po niya. Then, i-divide po natin by 1,820 yung principal. Nasa 23.70%. Multiply po natin to by 2 para makuha natin yung APR. Ayan, nasa 47% lang po versus kanina na 60%. Tapos,
Kung kukunin po natin yung monthly add-on po niya, nasa 3.95%. So clearly, kapag ginamit mo to as cash advance, mas malaki po ang interest. And kung gagamitin mo naman sa purpose ng SPayLater as to buy items, mas mababa po ang interest na makukuha nyo. Kung i-compare naman po natin to with S-Loan, balikan lang po natin yung previous video ko about S-Loan kasi nag-expire na po yung S-Loan for buyers na credit limit ko. So, hindi ko na po siya magagamit. But meron naman po tayong previous video para balikan po yung calculation. So, in this video po, 5,000 po ang hinirap ko po dito at 12 months. So, ang monthly repayment ko po dito ay 674.16. So, kung i-calculate po natin yan, 674.16 times 12, it will give us around 8,089.92. So, i-minus po natin yung 5,000 na principal, it would give us around 3,089 na interest. Divide po natin yan by principal, makikita po natin na ang interest ay 61.79 sa loob ng isang taon po to. Kung kukunin po natin yung ang kalahati para ma-compare natin dun sa cash advance ng SPayLater, nasa 30.89 or 30.90% lang po ang 6 months. And kung kukunin pa po natin ang per month, nasa 5.14 versus sa 6% plus na interest dun sa cash advance. Ayan, so clearly, naipakita po natin na later on, posible ganito na nga po mangyari sa mga SPayLater natin na magkakaroon tayo ng cash advance access. Nung sinili po natin yung interest rate, pag ginamit natin yung SPayLater sa pagbili ng items, mas mababa po siya at 3.9%. Kapag naman ang ginamit natin is yung S-Loan, makikita rin po natin na mas mababa din po ang interest niya, nasa around 5% monthly add-on interest. Pero kung ang gagamitin nyo naman po ay yung SPayLater nyo para ma-cash advance or maging cash through this future feature ni SPayLater, nasa around 6% po ang monthly add-on interest rate niya, which is sobrang laki po niya. Ang APR po niya lumalabas ng around 80%. I think itong cash advance, mas malaki pa po ang interest na to kanila Atome na nasa around 72%. Diba? However guys, please note na this is only based on the figures na available sa atin ngayon. Hindi natin alam later on kung magbababa sila ng interest or even iba't iba ang interest na pwedeng ibigay bawat user or yung tipong i-customize nila yung interest based dun sa risk ng bawat user. So, for our question of the day, sa tingin nyo ba, tigil na sa pagtangkilik ang mga tao na mag-convert ng SPayLater into cash gamit ang mga traders pag na-introduce na ang cash advance feature ng SPayLater? Ano sa tingin nyo? Well, i-comment yan sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Exhausted Fumes at XFumes426. Sabi po niya, thank you po sa informative video, Sir Pat. Pwede rin yung passkeys which is biometrics or digital na susi na in-store sa device ko or kung gagamit ka ng password manager like Bitwarden. Kadalasan kasi yung mga 2FA apps like Google Authenticator ay sa CP lang na-access. Unlike passkeys na pwedeng ma-access via cloud or sa ibang device na nakalink sa account. Wow, thank you po for that additional information. Kay Exhausted Fumes at XFumes426, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!